Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today on Diary Entry 1233, Krakow, August 10, 1937. Sister Mary Faustina of the Blessed Sacrament. O Sacred Host, Fountain of Divine Sweetness, you give strength to my soul. Oh, you are the omnipotent one who took flesh of the Virgin. You come to my heart in secret, beyond reach of the groping senses. Krakow, Agosto 10, 1937. Sister Maria Faustina ng Banal na Sakramento. O sagradong tinapay, bukal ng banal na katamisan, binibigyan mo ng lakas ang aking kaluluwa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, na kumuha ng laman ng Berhen. Dumating ka sa aking puso ng lihim, higit pa sa abot ng mga pandama. Again, in poetic mode, si Faustina, and her subject is about the sacred host, ang tinapay ng buhay, banal na sakramento, man ang itawag natin, katawan ng ating Panginoong Hesus. Ito, sabi niya, ang bukal ng banal na katamisan, nagpapalakas sa kanyang kaluluwa. Napakabisa, napakamakapangyarihan. That is why our regard to the sacred host is of utmost importance, mataas at most high. Yung mga ginagawa ng ating mga kapatid na lalo tigit wala sa pananampalataya, nasa ibang pananampalataya. Meron dyan, pipila, mangungumunyon, iuuwi. Meron naman dyan, iluluwa. There was an instance in our church. Taga-ibang relihiyon, nagninong sa kasal, ng panahon ng ng oras ng communion, inilaglag yung banal na ostya. Walang pagpapahalaga, walang respeto. Alam nyo, kung tayo kasi ay nasa iba ring mga tahanan, relihiyon, ganyan, bawa nasa ibang bansa tayo, hindi naman katolikong relihiyon doon. Halimbawa, we need to respect their beliefs. Kung ito man ay salungat sa paniniwala natin, kailangan marunong pa rin tayong rumespeto. Pananampalataya at paniniwala nila yun eh. In the same way, kung gusto natin na tayo irespeto rin yung ating pananampalataya, kaya dapat ganoon din, Hindi natin dapat ginagawa yun. Ngayon, bakit yung pare actually na, hindi kasi yung parish priest namin nagsuwo noon. Ang iyak-iyak talaga siya, And ako din, kung nandun ako ng mga time na yun,
eh, maano talaga 'no, tatamaan din ako nun. Kasi alam natin ang kahalagahan niyan, eh. Sabi nga kay Faustina Lalo na, "Fountain of divine sweetness, nagbibigay sa kanya ng lakas, napakamakapangyarihan." Eh, hindi naman kasi alam 'yan ng ibang tao. Hindi mo naman puwede ring i-condemn 'no, yung tao na yun kasi nga ignorant, hindi niya alam. Pero ang matindi dun kung hindi man niya alam, hindi siya marunong rumespeto. Kasi tayo, dapat gano'n din sa ibang pananampalataya at paniniwala, mga practices. Kailangan mo lang irespeto kung hindi man naaayon sa iyong paniniwala. Gano'n din gano'n ang dapat na attitude natin. And so, kung kayo hanggang ngayon, tingin niyo pa lang diyan ay isang ordinaryong tinapay, hindi po 'yan ordinaryong tinapay. Nung bago po 'yan i-consecrate, ordinaryong tinapay 'yan. Hindi pa nako-consecrate 'no, 'yan kahit mahulog liparin ng hangin, hindi 'yan nasasalawasaw 'no, hindi 'yan kasi hindi pa naman po consecrated. Wala pang ginagawa, hindi pa 'yan talaga sacred host, ordinaryong tinapay. But once the priest, during the Holy Mass, the second part of the Mass, itinaas 'yan, binasbasan, iyan ay nagbabago na. During the consecration period, nagkakaroon ng tinatawag na transubstantiation. Ibig sabihin ng transubstantiation, ang pagbabago, change in the form. Anong ipinagbago nito? So, it has changed from that ordinary bread to the body of Christ. Naniniwala tayo doon. Kung naniniwala ka, it will manifest its power and strength. But if you do not believe, it will never be of great importance to you. Wala yung magiging silbi sa'yo. Hindi ka naniniwala eh. So marami nagko-communion just for the sake of receiving it, no? Ordinaryo na lang, parang normal lang. Tingnan nyo, no? Lalo na pag Sunday maraming tao. You observe the people receiving the blessed sacrament, the secret host. Tingnan nyo, no? Iba-iba ang itsura. Merong isusubo lang basta. Merong tinitingnan, ngingiti-ngiti lang. O, sinusubo naman. Pero karaniwan, ano lang yan eh, no? Nangumunyo ng ordinaryo lang. Para kasing nakasanayan na lang during the Holy Communion, magko-communion. Pero mga kapatid, kailangan natin, ito isa dun sa kina-campaign natin dapat, no? The sacredness of that thing. Anong kaya nitong gawin sa isang kaluluwa? Maraming gumagaling sa pamamagitan lamang ng pamimintuho sa banal na sakramento. Because it has its power. Again, may kapangyarihan ito. Maaaring hindi lahat ng lumapit sa banal na sakramento ay gumaling, pero merong gumaling. Dahil ito ay naaayon sa banal na kalooban ng Diyos. Kung hindi ayon sa banal na kalooban ng Diyos na ikaw ay dumaling kahit magtumbling ka dyan, hindi. Iwala sa kalooban ng Diyos eh. Meron siyang ibang plano para sa'yo. Sa ibang lugar nga, meron talaga siyang yung literal transubstantiation, nagiging katawan at dugo talaga ng Panginoon. Nagkakaroon ng dugo ang laman. Nagiging laman na may dugo. Mayroong mga ganyang mga pangyayari na isa dokumento. Si Blessed Carlo Acutis, siya ay isa sa mga nag-document ng Blessed Sacrament. Kumuha ng mga larawan, nag-document,
kahalagahan ng banal na ostya. Kaya bata pa lang namatay siya, pero alam natin kung kaano kabanal ang batang ito. The sacred host gives us the strength. When you receive it, you receive the body of Christ. And we become one with the Lord Jesus. Tatandaan niyo yan. It is the point in that Holy Mass where we really become one with our Lord Jesus Christ. So we have to be quiet after receiving it. We have to be quiet for some time, maybe 5 minutes. Just think about the Lord Jesus, focus on Him, and you will receive its power and strength. Kung ikaw ay may pinagdadaanan at parang natatamad sumimba, no, ang pananampalataya mo ay nagiging tigang, it is the more that you need to go to Mass and receive the communion, and it will bring you back your desire, passion to serve the Lord. Kasi nga, meron siyang kakaibang kapangyarihan at lakas. Never receive the communion when you are in state of sin. Siyempre, hindi naman alam ng pare kung ano ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Kaya kahit hindi ka dapat bigyan ng ostya, susubukan ka naman. No? Pero it is in your conscience. Nasa iyo ng sariling pagtatasa. Kung nararapat ka bang tumanggap komunyon o hindi. Again, alam mo naman, bilang deboto ng banal na awa, alam mo kung ano ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Alam mo kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya alam mo kung kailangan mo tumanggap nito o hindi. Again, kung ikaw naman sa iyong sariling pagtatasa ay hindi karapat-dapat, huwag ka na po. Bakit? Kasi it is like the bread, yung tinapay. Ordinary yung tinapay, isinawsaw mo sa isang maruming tubig na galing sa pusali. Parang ganun ang epekto niyan. So, anong mangyayari doon sa ostya? Sayang. Nawala ang kaniyang kalinisan. Masasayang lang po talaga kasi nga, isawsaw mo ba naman sa marumi? Siyempre, magiging marumi na rin siya. Kaya, napakalaga na tanggapin natin ito sapagkat dito tayo maaaring kumuha ng lakas. Let us receive the Lord Jesus with all our love, reverence, and respect so that we would be able to take advantage of its power. May we always become one with the Lord Jesus at that moment, at that instant, when we receive the sacred host.